Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Naranasan nyo na bang tumingin sa inyong refleksyon sa salamin at marahan na naitanong sa sarili, ganito na lang ba talaga ang buhay ngayon? Ang mas mabagal na umaga, ang katawan na hindi na tumutugon sa paraang gaya nung dati, ang sigla parehong emosyonal at pisikal na dati napakadaling maramdaman, ngayon ay isang alaala na lang na hindi ka sigurado kung babalik pa. Kung naramdaman nyo na ito, may gusto akong sabihing mahalaga sa inyo, hindi kayo nag-iisa. At hindi kailangang manatili ito sa ganito. Tingnan nyo, ang pagtanda ay maaaring magpabago ng inyong bilis, pero hindi ibig sabihin nito ay pagsuko na sa inyong sigla, sa inyong koneksyon o sa magandang paglalapit na dati ninyong tinatamasa. Maaari nyo pa ring maramdaman ang init, ang intimasya, at ang kumpiyansa sa inyong katawan. At maniwala kayo o hindi, lahat ng ito ay maaaring magsimula sa isang bagay na kasing simple ng prutas na nakapatong sa inyong lamesa sa kusina. Oo, prutas. Hindi gamot, hindi operasyon, hindi mamahaling hormone treatment. 5 makapangyarihang natural na prutas lamang na tahimik na sumusuporta sa sirkulasyon, nagbabalanse ng inyong hormones, at dahan-dahang pinasisigla muli ang intimasyang akala nyo ay naglaho na. Sa video na ito, sasamahan ko kayo hakbang-hakbang sa 5 pang-araw-araw na prutas na nakatulong na sa libu-libong nakatatanda sa buong mundo na makaramdam na mas buhay, mas konektado, at mas tulad ng kanilang sarili muli, lalo na pagkatapos ng edad 60. Ang huling prutas sa listahang ito, hindi lang ito masarap, ito ay isang sinaunang simbolo ng pagnanasa. At ang ginagawa nito sa loob ng inyong katawan ay talagang kahanga-hanga. Kaya't samahan nyo ako. Maaaring ito na ang isa sa mga nakagiginhawang pagbabago sa kalusugan na gagawin nyo ngayong taon. At kung may anumang bagay sa video na ito na tumatak sa inyo, gusto kong mag-iwan kayo ng komento sa ibaba, kahit isang 1 lang, para malaman kung nandyan kayo o 0. Kung sa tingin nyo ay hindi ito nakatulong, dahil binabasa ko ang lahat ng iyon at narito ako para matuto kasama ninyo. Ngayon, pindutin na ang subscribe button at itap ang bell icon para hindi nyo makaligtaan ang mga susunod na video na lahat ay dinisenyo para tulungan kayong manatiling malakas, independyente at masaya sa bawat yugto ng buhay. Kaya handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Magsimula tayo sa isang prutas na marahil ay nasa loob na ng inyong ref, ngunit ang epekto nito sa inyong katawan ay sadyang pambihira. Unang prutas, pulang ubas. Ilang taon na ang nakalipas, nakilala ko ang isang Ginoo, si Mang Lito, nasa mga unang taon ng kanyang ika-70 dekada. Matalas ang isip, mabuti ang puso, pero may daladala siyang tahimik na kalungkutan. Lumapit siya, hininaan ang boses, at sinabi sa akin, hindi ko mahal ang asawa ko. Pakiramdam ko lang, hindi na kami konektado, na parang nakalimutan na ng katawan ko kung paano tumugon. Hindi ito ang unang beses na narinig ko ang mga salitang iyon. At sa paglipas ng mga taon, naunawaan ko ang isang bagay na madalas ay hindi napapansin ng maraming doktor. Ang sirkulasyon ay hindi lang tungkol sa dugo.
Ito ay tungkol sa enerhiya, pagtugon sigla, at oo, intimasya. Dito pumapasok ang mga pulang ubas. Hindi isang magarbong suplemento, hindi isang pambihirang superfruit na galing pa sa ibang bansa. Simpleng makatas na pulang ubas lang. Ang tahimik na himala ng kalikasan pagdating sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo, kung saan madalas itong bumabagal dahil sa pagtanda. Ang nagpapabisa rito ay isang natural na compound na tinatawag na resveratrol na matatagpuan sa balat ng pulang ubas. Ngayon, ang resveratrol ay hindi lang isa na namang nauusong antioxidant. Ito'y gumagana ng malalim sa mga dingding ng inyong mga daluyan ng dugo. Tinutulungan itong mag-relax at lumuwag. Kapag ang inyong mga daluyan ng dugo ay relaxed, mas malayang dumadaloy ang inyong dugo, dala-dala ang oxygen sa mga kalamnan sa utak sa puso at oo, maging sa mga pinakapribadong bahagi ng katawan. Sa katunayan, ipinakita ng mga pag-aaral na sinusuportahan ng resveratrol ang produksyon ng nitric oxide, ang parehong compound na inaasahan ng mga gamot tulad ng Viagra para mag-trigger at mapanatili ang erections. Pero heto ang pagkakaiba, ginagawa ito ng ubas ng dahan-dahan, natural ng walang side effects o pagkadepende. Para sa mga kalalakihan, maaaring mga hulugan ito ng mas matibay, mas mabilis tumugon na erections. Para sa mga kababaihan, madalas itong nangangahulugan ng mas mahusay na sirkulasyon sa pelvic region na nakakatulong na mabawasan ang panunuyo, mapabuti ang sensitivity, at maibalik ang init sa mga tahimik, ngunit makabuluhang sandali kasama ang partner. Ang pinakatumatak sa akin ay kung gaano kaliit na ugali lang ang kailangan para magsimula ng malaking pagbabago. Isang mag-asawa na tinulungan ko ay nagsimulang magbahagi ng isang mangkok ng ubas tuwing hapon. Sabi nila, naging higit pa ito sa isang merienda. Naging ritual ito, isang tahimik na sandali ng pag-aalaga. 3 linggo pagkatapos, sinabi sa akin ng asawang babae na may luha sa kanyang mga mata. Kinuha niya ulit ang kamay ko. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Naramdaman niyang siya ulit ang sarili niya. Iyon ang uri ng pagbabagong pinag-uusapan natin. Kaya kung nakakaramdam ka ng panlalamig sa iyong mga kamay o paa, kung ang sigla ay lumamlam at iniisip mo kung bahagi lang ba iyon ng pagtanda, gusto kong subukan mo ang isang simpleng bagay, magdagdag ng 1 tasa ng pulang ubas sa iyong araw, hapon-gabi, kung kailan mo gusto. Hugasan ito namnamin ng dahan-dahan at magtiwala na gagawin ng iyong katawan ang dapat nitong gawin, tumugon. Dahil ang intimasya ay hindi isang bagay na nawawala. Ito ay isang bagay na maaaring natabunan lang ng mga taon ng stress, mga isyu sa kalusugan, at mga ugali na hindi na nakakatulong sa atin. Ngunit ang magandang balita, sa tamang suporta, kahit mula sa isang bagay na kasing simple ng ubas, naaalala ng iyong katawan. At ngayong alam mo na kung paano ang isang bagay na ordinaryo ay kayang gumawa ng isang bagay na pambihira, dumako na tayo sa susunod na prutas. Isa na maaaring sorpresahin ka. Ito'y maasim, mapula at tahimik na pinoprotektahan ang higit pa sa iyong mga bato sa loob ng maraming dekada. Ikalawang prutas, cranberries. Aaminin ko sa inyo, sa napakatagal na panahon,
Hindi ko gaanong pinahahalagahan ang cranberries. Para sa akin sila yung maasim na side dish na nakikita mo isang beses sa isang taon tuwing Pasko, matamis parang jelly at madaling kalimutan. Ngunit habang ako'y tumatanda at mas pinakikinggan ko ang mga kwento ng aking mga senior na pasyente, mas napagtanto ko na ang maliliit na pulang hiyas na ito ay tahimik na gumagawa ng isang bagay na kahanga-hanga. Nagsimula akong makapansin ng isang pattern. Ang mga nakatatanda na tila mas komportable, mas konektado sa kanilang mga partner, madalas nilang nababanggit ang cranberry juice, cranberry snack, o kahit cranberry capsules. Nagsimula akong magsaliksik ng mas malalim at ang natuklasan ko ay nagpaupo sa akin ng tuwid. Lumalabas na ang cranberries ay higit pa sa isang maasim na pagkain. Sila ay mga tahimik na tagapagtanggol ng ilan sa mga pinakahindi pinahahalagahang sistema sa iyong katawan, ang iyong mga bato at urinary tract. At hayaan ninyong sabihin ko, ang mga sistemang ito ay may mas malaking papel sa inyong enerhiya, kumpiyansa at intimasya kaysa sa inaakala ng karamihan. Habang tayo'y tumatanda, ang mga bato ay hindi na gumagana ng kasing episyente tulad ng dati. Maaaring maipon ang mga lason, nagiging mas karaniwan, ang pamamaga, nagsisimulang tumaas ang presyon ng dugo, at lahat ng ito ay tahimik na unti-unting binabawasan ang iyong kakayahang makaramdam ng mabuti, lalo na sa mga bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng malinis na daloy ng dugo at balanseng hormones para gumana. Sa mga kalalakihan, madalas itong lumalabas bilang pagkapagod, mahinang kalidad ng ereksyon at isang pangkalahatang pakiramdam na parang patay ang sistema. Sa mga kababaihan, maaari itong mga hulugan ng iritasyon, discomfort, o kahit pag-iwas sa pisikal na paglalapit, hindi dahil ayaw ng puso, kundi dahil ang katawan ay hindi nakikiisa. Dito pumapasok ang cranberries. Tulad ng mga tahimik na maliliit na mandirigma, puno sila ng mga compound na tinatawag na proanthocyanidins na tumutulong na alisin ang mga mapaminsalang bakterya sa urinary tract, bawasan ang pamamaga, at kahit na mapabuti ang kalusugan ng mga ugat sa paligid ng pelvic region. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na daloy ng dugo, mas kaunting discomfort, at mas malaking kumpiyansa sa mga sandali ng intimasya. At hindi lang iyon. Kilala rin ang cranberries sa pagsuporta sa malusog na presyon ng dugo at pagsasala ng bato, dalawang salik na direktang nakakaimpluwensya sa antas ng nitric oxide at sirkulasyon. Ibig sabihin, tinutulungan nilang mas mahusay na dumaloy ang lahat, kabilang na ang pagnanasa, paggana at emosyonal na kaginhawaan. Mayroon akong isang pasyente, si Aling Rosa, isang retiradong mananahi na nasa kalagitnaan ng kanyang ika-80 dekada, na dumating na may mahabang kasaysayan ng discomfort sa urinary tract. Itinigil na niya ang pagiging intimo sa kanyang asawa, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa takot sa sakit. Gumawa kami ng isang maliit na pagbabago, kalahating tasa ng unsweetened cranberry juice sa umaga at isang maliit na dakok ng pinatuyong cranberries sa kanyang salad o yogurt. 3 buwan pagkatapos niyakap niya ako, hindi dahil sa mahika ng juice, kundi dahil ibinalik nito sa kanya ang isang bagay na akala niya
ay nawala na magpakailanman kaginhawaan. At sa kaginhawaan, dumating ang paglalapit. Ganoon talaga. Kapag huminto ang sakit ng katawan, maaaring magsimulang gumaling ang puso. At minsan, ang tila maliit na iritasyon ay ang siyang nakatayo sa pagitan mo at ng koneksyon na iyong inaasam. Kaya sa susunod na dumaan ka sa grocery store at makakita ka ng isang supot ng sariwang cranberries o isang bote ng purong juice, huminto ka. Kunin mo ito. Dahil sa loob ng simpleng prutas na iyon ay ang pagkakataong alagaan ang isang bagay na malalim na personal at makabuluhan. Napag-usapan na natin ang pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at pagprotekta sa iyong mga bato. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang susunod na prutas sa ating paglalakbay ay hindi lang sumusuporta sa paggana, kundi talagang pinasisigla muli ang enerhiya. Hindi lang pisikal na enerhiya, kundi yung sigla, yung tahimik at buhay na pakiramdam ng pagiging buhay sa sarili mong balat. Pag-usapan natin ito. Ikatlong prutas, papaya. Mayroong halos malatula sa papaya. Ang kulay pa lang maaraw, ginintuan mayaman, ay parang naglalaman ng init sa bawat kagat. Ngunit ang prutas na ito ay hindi lang maganda tingnan. Para sa maraming nakatatanda na nakatrabaho ko ang papaya, ang naging tahimik na pagbabago. Hindi dahil nangako ito ng himala, kundi dahil tinulungan nito ang kanilang mga katawan na maalala kung ano talaga ang pakiramdam ng maging maginhawa. Naaalala ko ang isang lalaki na nagngangalang Mang Jorge. Siya ay ISMO, isang retiradong punong guro ng high school. Sa lahat ng aspeto, ginagawa niya ang mga tamang bagay. Naglalakad siya tuwing umaga, kumakain ng gulay, maagang natutulog. Pero may kulang. Sinabi niya sa akin, pagod na pagod lang ako, parang pagod na ang katawan ko bago pa man magsimula ang araw. At ang mas malala, inamin niya na ang intimasya ay naging mas alaala na kaysa isang sandali. Hindi dahil hindi na niya mahal ang asawa niya, kundi dahil wala na talagang enerhiya. Hindi namin binago ng husto ang kanyang pagkain. Hindi namin siya pinainom ng gamot. Isang bagay lang, ang idinagdag namin, isang tasa ng sariwang papaya tuwing umaga hinaluan ng kaunting Greek yogurt. Iyon lang. At sa loob ng ilang linggo, may nagbago. Nagsimula siyang batiin ang kanyang asawa nang may mas maraming sigla. Nagbago ang kanyang tindig, mas nagniningning ang kanyang mga mata. Nang bumalik siya, sinabi niya, pakiramdam ko ako na ulit ang sarili ko. Para sa akin, iyon ang tagumpay. Ang papaya ay hindi lang isang tropikal na prutas. Ito'y mayaman sa bitamina A, C at E, isang trio na sumusuporta sa pag-aayos ng tissue daloy ng dugo at regulasyon ng hormone. Ngunit, ang talagang nagpapaiba rito ay ang makapangyarihang enzymes nito, lalo na ang isa na tinatawag na papain. Nakakatulong ang papain sa panunaw, oo, ngunit mas mahalaga, binabawasan nito ang pamamaga sa bituka at daluyan ng dugo kung saan nauubos ang karamihan sa ating enerhiya habang tayo ay tumatanda. Sinusuportahan din ng papaya ang iyong adrenal glands, ang maliliit ngunit makapangyarihang glands na responsable sa pag-regulate ng stress hormones tulad ng cortisol. At heto ang bagay, kapag ang cortisol ay masyadong mataas, nang matagal ninanakaw nito
ang iyong mga reserbang enerhiya, ginugulo ang iyong hormones at ginagawang parang obligasyon ang intimasya sa halip na isang kasiyahan. Sa pamamagitan ng pagpapakalma sa adrenals, tinutulungan ng papaya ang iyong katawan na lumipat mula sa survival mode pabalik sa connection mode. Para sa mga nakatatandang lalaki, may isa pang papel ang papaya. Dahan-dahan nitong hinihikayat ang balanse ng testosterone na madalas ay hindi napapansin sa tradisyonal na medisina. At para sa mga kababaihan, nakakatulong itong suportahan ang pagkakasundo ng estrogen at pinapataas ang daloy ng dugo sa pelvic area na ginagawang mas komportable, mas natural, at mas kasiyasya sa emosyon ang pisikal na paglalapit. At ang pinakamagandang bahagi, napakadaling kainin. Hiwain kayo rin kainin ng malamig sa isang mainit na umaga o i-blend kasama ng ibang prutas at kaunting protina para sa isang creamy smoothie na gumagana mula sa loob. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng sigla, tungkol sa paggising sa umaga na may pakiramdam ng kalmadong enerhiya at marahil ay pagtingin sa iyong partner na mayroong mapaglarong kislap sa mata na akala mo ay nawala na. Ang papaya ay hindi nangangako. Tahimik lang itong ginagawa ang kanyang trabaho, pinapalusog ang iyong katawan mula sa loob, nagbibigay ng lambot sa iyong balat, gaan sa iyong kalooban, at katatagan sa iyong enerhiya. At kapag nagsimulang bumalik ang iyong enerhiya, lahat ng iba pa ay nagiging mas madali paggalaw, koneksyon, at oo, pati na rin ang intimasya. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng kabagalan-kabigatan o pagkawala ng koneksyon sa iyong sariling katawan, kamakailan ang prutas na ito ay maaaring ang dahan-dahang tulak na hinihintay mo. Ngayong natuklasan mo na kung paano maibabalik ng papaya ang iyong panloob na apoy, dumako naman tayo sa isang prutas na hindi lang sumusuporta sa sirkulasyon, kundi pinapakalma rin ang iyong isipan at binubuksan ang iyong puso, isang kagat sa bawat pagkakataon. Pag-usapan natin ang seresa. Ika-4 na prutas, seresa cherries. Mayroong halos nostalgic sa mga seresa. Marahil ay dahil sa malalim at pilus na pula nitong kulay. Marahil ay dahil sa paraan na hinihiling nito sa iyo na magdahan-dahan namnamin ang bawat kagat, maging present. Hindi mo minamadali ang isang mangkok ng seresa, nilalasap mo ito. At iyon ang mahika nito, tinuturuan ka nitong kumonekta muli, hindi lang sa pagkain, kundi sa sarili mong katawan, sa iyong mga pandama, sa iyong partner. Minsan nakatrabaho ko ang isang mag-asawa na nasa huling bahagi ng kanilang ika-asamta ni dekada, sina Mang Jaime at Aling Caridad. Mahigit 30 taon na silang kasal at malinaw ang kanilang ugnayan mula pa lang sa kanilang pagpasok. Ngunit may kulang. Si Mang Jaime, ang pinakamahusay na nagsabi nito, tahimik, halos nahihiya. Mahal ko pa rin siya. Hindi ko lang nararamdaman na ako pa rin ang sarili ko. Tumango si Aling Caridad at idinagdag, namimiss ko ang paglalapit, hindi lang ang paghawak, kundi ang paraan ng pagtingin namin sa isa't isa. Walang galit, tanging kalungkutan na para bang pareho na nilang tahimik na tinanggap na ang kanilang pinakamagagandang araw ng intimasya ay lumipas na. Hiniling ko sa kanila na subukan ang isang simpleng bagay, isang mangkok ng seresa gabi-gabi.
Sariwa sariwa kapag panahon nito, frozen o tuyo kapag hindi. Akala nila nagbibiro ako. Hindi. Pagkaraan ng 2 buwan, bumalik sila, magkahawak kamay, nagtatawanan. Ngumiti si Mang Jaime at sinabing, wala kaming inaasahan, pero ngayon may iba na. Malapit na ulit kami. Ang mga seresa ay higit pa sa isang matamis na prutas. Sila ay punong-puno ng anthocyanins, mga natural na compound na nagpapababa ng pamamaga sa mga ugat at nagpapabuti ng pagiging flexible ng mga ito. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na daloy ng dugo sa bawat bahagi ng katawan, kabilang ang mga bahaging pinakamahalaga para sa pagkasabik, pagtugon at kaginhawaan sa panahon ng intimasya. Ngunit hindi lang sa mga daluyan ng dugo gumagana ang seresa. Nakakaapekto rin ito sa iyong isip at kalooban. Isa sila sa iilang prutas na mayaman sa natural na melatonin, ang hormon na tumutulong sa pag-regulate ng tulog. At heto ang isang bagay na hindi gaanong pinag-uusapan, ang mahinang kalidad ng tulog ay maaaring sumira sa intimasya. Kapag pagod ka, nananatiling mataas ang iyong stress hormones, bumababa ang iyong testosterone, nawawalan ng balanse ang iyong estrogen at ang kakayahan ng iyong katawan na kumonekta pisikal man o emosyonal ay kumukupas. Ngunit kapag malalim ang iyong tulog, nagbabago ang lahat. Nagsisimulang bumalanse muli ang mga hormone, lumalambot ang mga emosyonal na pader, kumakalma ang nervous system at bigla ang dahan-dahang paghaplos or shared moment ay hindi na awkward. Nagiging makabuluhan na ulit ito. Para sa mga kalalakihan, ang pinabuting sirkulasyon at balanse ng hormone mula sa seresa ay madalas na humahantong sa mas matatag at mas matagal na erections ng walang gamot. Para sa mga kababaihan, nangangahulugan ito ng mas maraming ginhawa, mas maraming sensasyon, at mas maraming pagnanais na maging bukas ng walang takot sa sakit o pagod. Tinutulungan ng seresa ang katawan na magsabi ng oo, muli, dahan-dahan, natural at walang pressure. Hindi sila pumipilit ng anuman. Simpleng inaalis lang nila ang mga hadlang tensyon, pamamaga, mahinang tulog na nakatayo sa pagitan mo at ng koneksyon. Lagi kong sinasabi sa mga tao, huwag maliitin ang emosyonal na kapangyarihan ng isang prutas na gumagana sa parehong puso at hormones mo. Isang babae ang nagsabi sa akin, hindi ko alam kung dahil ba sa seresa o sa ritual, pero umuupo na kami ng asawa ko ngayon sa gabi. Nag-uusap kami, nagtatawanan, naghahawakan ulit. Para sa akin iyon ay paggaling. Kaya kung ang iyong mga gabi ay naging tahimik sa paraang malungkot sa halip na mapayapa, subukan ito. Isang maliit na mangkok ng seresa bago matulog, sariwa frozen, o kahit isang patak ng tart cherry juice. Hayaan itong maging isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili, hindi lang para sa sirkulasyon o suporta sa hormone, kundi para sa ginhawa, kalma at muling pagkonekta na dumarating kapag ang iyong isip at katawan ay sa wakas ay magkasundo na muli. At kung sinundan mo ako hanggang dito, malamang na nakakaramdam ka na ng kislap ng pag-asa. Na marahil lang may isang bagay sa loob mo na handa ng magising muli. Ngunit may isa pa tayong prutas na kailangang pag-usapan.
Isang prutas na ginamit sa loob ng maraming siglo bilang simbolo ng pag-ibig, pagnanasa at pagpapanibago. At ngayon sa wakas ay nauunawaan na ng siyensya kung bakit. Pag-usapan natin ang nag-uugnay sa lahat. Ikalimang prutas granada, pomegranate. May mga prutas na hindi lang nagpapalusog ng katawan, nagdadala sila ng kahulugan. Ang granada ay isa sa mga iyon. Sa loob ng maraming siglo, sa iba't ibang sinaunang kultura ito ay naging simbolo ng pagkamayabong pag-ibig at maging ng muling pagsilang. At hindi lang ito patula, ito'y makapangyarihan. Dahil ang ginagawa ng makulay na prutas na ito sa loob ng iyong katawan, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay isang bagay na nais ng maraming tao na mas maaga nilang natuklasan. Nakilala ko ang isang babae na nagngangalang Aling Evelyn, 70 taong gulang. Masigla ang espiritu, ngunit ang kanyang mga mata ay may tahimik na kalungkutan. Namimiss niya ang pakiramdam na hinahangad siya, namimiss niya ang pagnanasa. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa akin. Hindi ko kailangan ng fireworks. Gusto ko lang maramdamang buhay ulit. At nang pag-usapan namin ang mga banayad na paraan upang suportahan ang kanyang katawan, mga paraang hindi nangangailangan ng tableta o pressure, iminungkahi ko ang isang bagay na hindi inaasahan granada. Heto ang katotohanan, ang granada ay hindi lang maganda sa labas. Sa loob ito ay puno ng polyphenols at natural nitrates na parehong may direktang epekto sa pagluwag ng daluyan ng dugo at produksyon ng nitric oxide. Sa simpleng salita, tinutulungan nitong bumukas ang iyong mga ugat na nagpapahintulot ng mas maraming dugo na dumaloy sa bawat bahagi ng iyong katawan, kabilang ang iyong puso, utak, at ang iyong mga pribadong bahagi. Nangangahulugan iyon ng mas maraming oxygen, mas mahusay na sirkulasyon at pagbabalik ng init sa mga lugar na maaaring matagal nang nanahimik. Ngunit hindi ito hihinto doon. Ipinakita ng pananaliksik na ang regular na pag-inom ng pomegranate juice ay maaaring magpataas ng antas ng testosterone kahit sa mga matatandang lalaki. At hindi natin pinag-uusapan ang matinding pagtaas banayad na suporta lamang. Sapat lang para gisingin ang enerhiya, kumpiyansa at ang pamilyar na pakiramdam na nakatayo ka ng matatag sa sarili mong katawan muli. Para sa mga kababaihan, ang lakas ng antioxidant ng granada ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga sa pelvic area at suportahan ang balanse ng estrogen na ginagawang hindi napilit ang pakiramdam ng intimasya kundi mas tuloy-tuloy, mas natural. Maraming kababaihan ang nag-uulat na hindi lang sila pisikal na guminhawa kundi mas naging bukas din sila sa emosyonal. At doon nagsisimula ang tunay na intimasya. Sineryoso ito ni Aling Evelyn. Sinimulan niya ang bawat umaga na may kalahating baso ng puro walang asukal na pomegranate juice. Walang halo, walang asukal juice lang. Pagkaraan ng ilang linggo, nag-email siya sa akin ng isang pangungusap para bang may bumukas ulit sa loob ko. At narinig ko iyan ng paulit-ulit mula sa mga asawang lalaki, sa mga asawang babae, sa mga taong akala ay kailangan na nilang magpaalam sa paghaplos, sa pagnanasa, sa paglalapit lahat dahil walang nagsabi sa kanila kung paano pa rin kayang tumugon ng katawan kung bibigyan natin ito ng tamang mensahe.
Iyon ang Granada, isang mensahe, isang paalala na ang katawan ay nakikinig pa rin. Na dahil lang sa tumanda na tayo, ay hindi nangangahulugang tumigil na tayong maging tao, nagnanasa, nagmamahal, nananabik na maramdaman ang malalim na pulso ng buhay na dumadaloy sa atin. Kaya kung nag-iisip ka kung ang isang prutas na ito ay talagang makakagawa ng pagkakaiba, sasabihin ko ito, subukan mo. Isang maliit na baso sa umaga, ilang kutsara ng buto nito sa iyong yogurt o kahit isang wisik sa ibabaw ng salad. Simple, masaya, maganda, at tahimik na makapangyarihan. Dahil minsan, ang pagnanasa ay hindi kailangang sumigaw. Kailangan lang nitong maalala. At minsan nagsisimula ito sa isang butil. Ngayong natuklasan na natin ang lahat ng 5 prutas, ang mga nagpapanumbalik ng daloy, nagpoprotekta sa iyong bato, gumigising sa enerhiya, nagpapakalma sa iyong isip, at muling nagpapasigla sa iyong pagnanasa, maaaring nag-iisip ka, ano ang susunod? Iyan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Tapusin natin ito ng isang mensahe na sana ay dala-dala ninyo araw-araw mula sa sandaling ito. Isang aral para sa ating mga nakatatanda. At ganun na nga natuklasan ninyo ang 5 pang-araw-araw na prutas na naglalaman ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa bitamina. Dala-dala nila ang tahimik na kapangyarihan na tulungan kayong maramdamang buhay muli upang maibalik ang sirkulasyon, pagaanin ang tensyon, ibalanse ang mga hormon, at higit sa lahat, muling kumonekta sa inyong katawan, sa inyong partner, at sa inyong sarili. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagbitaw sa paglalapit o pagsuko sa enerhiya. Nangangahulugan lamang ito ng mas malapit na pakikinig sa kung ano talaga ang kailangan ng iyong katawan. At minsan, ang mensaheng iyon ay hindi nagmumula sa isang reseta, kundi sa isang bagay na kasing simple ng isang mangkok ng ubas o isang kutsara ng butil ng granada. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula ka sa maliit. Magsimula sa isa. Hayaan mong maramdaman ng iyong katawan na inaalagaan itong muli. Hayaan mong maalala nito kung paano tumugon. Dahil hindi ka patapos. Hindi ka masyadong matanda. Nandito ka pa. At karapat-dapat kang makaramdam ng init, kumpiyansa, at kagalakan ngayon din. Ang inyong mahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral na maiiwan ko sa inyo ay ito. Ang kalusugan at sigla ay hindi isang destinasyon na minsan mo lang mararating, kundi isang hardin na kailangan mong alagaan araw-araw. Ang maliliit na pagpili tulad ng pagkain ng isang prutas ay parang pagdidilig. Sa simula, maaaring hindi mo makita ang epekto, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na gawaing ito ng pag-aalaga sa sarili ay namumunga ng lakas, koneksyon, at kagalakan na mananatili sa inyo. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago. Kung may bahagi ng video na ito na tumatak sa inyo, mag-iwan po kayo ng komento at sabihin sa akin kung aling prutas ang una ninyong susubukan. At huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para patuloy tayong maglakbay ng magkasama sa landas tungo sa lakas, paglalapit, at isang buhay na nananatiling maganda at sa inyo. Ibahagi nyo rin po ito
sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay na maaaring makinabang sa kaalamang ito.